Okay, another day, another reaction video tayo mga kapatid sa mga kaganapan at mga nangyayari dito sa ating mundo. So ito'y mula kay Sa Iyong Araw. Bibigyan natin 'to ng reaction video dahil mukhang matindi 'tong ano na 'to, content na 'to mga kapatid 'no. Basahin lang natin yung title. Pilipinas humanda, baka mahuli ang lahat. Talagang mangyayari ito sa Pinas ayon sa Biblia. So ito ay batay daw sa Biblia ayon nga rito kay Sa Iyong Araw. So pag may kinalaman sa Biblia at yun ay talagang nakasulat at ay propesiya mga tol, no question about that. Talagang mangyayari at mangyayari yan at wala tayong kakayanan para pigilan ang mga bagay na nakasulat. Pero ang tanong, ano nga ba tong nilalaman ng video na to at ito ang ating sama-samang aalamin ngayon at bibigyan ng reaction video. Pero bago natin 'to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kaya Sa Iyong Araw. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Ito, pahayag 16 verse 17 to 21. Pahayag 16, verse 17 to 21. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, umitlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Okay mga tol, hindi natin pag-uusapan dito kung ano ang religion mo, ano religion ko, ano religion nating lahat mga tol. Basta naniniwala ka sa Bible at tawag dito, familiar ka sa mga nakasulat na to mga tol. Alam naman nating lahat na ang Bible yan ay mga salita ng Panginoong Diyos. May mga propesiyang nakasulat dito. May mga matalinhagang nakasulat dito mga tol. Tulad na lamang ng binabasa dito. No? Hindi ito yung literal na may nakalagay sa mangkok na itinapon. Alam naman nating lahat yun, di ba? Pero etong mga ito ay hinulaan mga kapatid. No, dahil nga darating sa ating mundo ang wakas. Alam naman nating lahat 'yun eh. Darating ang wakas at walang makakalunas, kahit na ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo mga tol, hindi ka maililigtas ng yaman mo kapag dumating na ang araw na itinakda ng Panginoong Diyos. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likhain ang tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga bulog at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao at binapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Humanda na kaibigan sapagkat ang ating pag-uusapan ngayon ay talaga namang nakakamangha at talaga namang magbubukas sa atin ng matinding kaisipan na tayo ay namumuhay na sa huling kapanahunan. Doon sa bandang yun, totoo yun mga tol, no? Tayo nasa mga wakas ng lupa. Ang panimula nun mga tol is nung sumiklab ang unang labanang pandaigdig. Ito ang bagong diskubre ng mga scientists sa ilalim ng Pacific Ocean. Isang butas na magtitrigger daw ng intensity 9 at magdudulot ng napakalaking tsunami na wawasak sa mga bansa. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Pero ito kasing tubig mga tol, hindi na mauulit. No? Nakasulat din yun sa Bible. Yun nga yung palatandaan ng nagkaroon ng bahaghari. After nung bahang gunaw sa panahon ni Noah, 'di ba? Hindi na mauulit yung ganong klasing paggunaw, no? Ang palatandaan doon is yung bahaghari. Na ibig sabihin hindi na mauulit 'yon. Ang susunod na paggunaw sa mundo ay sa pamamagitan ng apoy. Yun naman ay nakasulat din mga tol sa maraming talata sa Bible. Search nyo na lang din, no? Isang kamanghamanghang tuklas sa kasaysayan ng mundo. Ang isang butas na ngayon lamang nakita ng mga scientifico. Ika pa sa Science and Future. Isang butas ang nakita sa ilalim ng karagatan na magtritrigger
ng mga major earthquakes. Mhm. Ito ay nakita ng mga scientists sa ilalim ng karagatan. Ito, kaibigan, ay isang partikular na butas na sinasabi nilang bad news dahil ang pinakamalakas na earthquake ay mangyayari sa Pacific Northwest ng United States of America sa ilalim ng butas ng karagatan. Sa isang press release, ang mga researchers galing sa University of Washington ay binanggit nila na ang butas sa karagatan ay situated sa coast sa US state ng Oregon sa taas ng Cascadia Subduction Zone Fault. Ang leakage na ito ay nangyayari na at ito ay isang magandang sign na hinog na ito at magkakaroon na ng isang napakalakas na earthquake, sabi pa ng mga scientifico. Actually, marami nang pinapangambahan sa mga ganyan di ba? Dito rin sa Pilipinas yung tinakatakutang The Big One, 'di ba? Pero ang tanong, ang lindol ba ay mababasa mo sa Bible bilang palatandaan? Oo, kasama 'yun. Kasama 'yun sa mga ibinigay na palatandaan, mga malalakas na lindol, 'di ba? Kasama 'yun, mga tol. Ang butas sa ilalim ng karagatan ay tinatawag na Pythias Oasis. Ito ay pinangalan pagkatapos ng isang oracle na nagbigay ng propesiya habang siya ay nakaupo sa hot spring sa Pacific Northwest seafloor at nakita ito noong 2015 lamang. At ngayong ngang taon, mga kaibigan, isang journal ang nag-update ng patungkol sa butas na ito na nag-advance na ang posibilidad na ang pinakamalakas na earthquake ay magaganap na dahil nakitaan nila ang mga tectonic lubricant na mga sinyalis, mga kaibigan, na matitrigger na ang matinding earthquake na ito. Binabanggit nila na ito raw ay aabot ng magnitude 9 sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe, magnitude 9. Ang pinakamalakas na lindol na ating naranasan ay magnitude 7.8. Ito ay nangyari pa noong 1800s. Tagal na. Ngunit ang nakakamangha, mga kaibigan, Panahon pa ng mga Kastila. hindi lamang sa United States magkakaroon ng problema sapagkat lahat kung sakali na mga plates sa buong daigdig, lalong higit ang Pilipinas dahil tayo ay kabilang sa Pacific Ring of Fire, ay madadamay din sa matinding earthquake na ito at magiging hudyat upang matrigger ang tinatawag na Big One sa ating bansa. At binabanggit ng mga scientifico ang The Big One na ito ay kikitil ng libo-libong mga tao na malapit sa mga fault line ng Pacific Ring of Fire. Kabilang na nga dito ang Metro Manila at ang buong NCR. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, binabanggit sa pahayag chapter 17 na mahahati sa tatlong bahagi ang mga lungsod na kung ating mapapansin, ito ay epekto ng matinding earthquake na hindi pa nangyayari sa buong sangkatauhan ayon na rin sa pahayag chapter 17. Kaya naman, nais ng ating Panginoon na tayo ay maging handa. Tunay nga, mga kaibigan, na malapit na tayo sa katapusan ng mundo. Hindi na magtatagal, kaibigan, ang ating mundo. Nais ng ating Panginoon na manampalataya tayo sa Kanya dahil ang ating mundo ay hindi ligtas. Huwag nating mahalin ang mundo o anuman ang nasa mundo, kundi ang tanging mahalin lamang natin ay ang ating Panginoong Diyos. Isama natin ang ating buong pamilya na katulad sa nangyari kay Lot ay itinakas niya ang kanyang mga anak palayo sa mga syudad. Nais ng ating Panginoon. Well, wala naman tayong ibang mapupuntahan, mga tol. 'Di ba? Saan natin dadalhin ang pamilya natin? Kasi buong mundo ang magwawakas, mga tol. 'Di ba? Hindi natin maililigtas yung mundo. Pero yung ating kaluluwa, yan, posible nating mailigtas yan. Hanapin natin yung tamang daan. Hanapin natin yung kawan na binabanggit sa banal na kasulatan na kung sino man ang pumasok sa aking kawan, sabi nga gano'n ng Panginoong Hesukristo, ay siyang maliligtas, mga tol. Masakit mang isipin, masakit man tanggapin, mga tol, at sumang-ayon man kayo o hindi sa sasabihin ko, pero hindi kasi lahat ng tao ay maliligtas. Yun ang katotohanan, mga tol. Hindi lahat ng tao ay maliligtas. Kaya nga nakalagay mismo sa Bible, eto Bible na mismo nagsasabi nito sing dami ng buhangin sa dagat ang paparusahan. Paano nyo ngayon masasabi na lahat ng tao maliligtas? Sing dami nga ng buhangin sa dagat ang ang paparusahan. Ang ihuhulog sa dagat-dagatang apoy.
Kaya yung mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, mga banta ng giyera, mga tol, tagutom, hirap, wala nang lunas yang mga yan. Kasi nga ang mundo ay papunta na sa kanyang kawakasan. Kung naniniwala ka sa Bible, wala tayong pagtatalunan sa bagay na ganyan. Pero kung hindi ka naniniwala sa Bible, wala akong magagawa dyan sa paniniwala mo, di ba? Kasi eto naman ang paniniwala ng mga naniniwala sa Biblia, 'di ba? Pero hindi natin 'to dapat ikatakot mga tol dahil ito ay nakabubuti rin. Dahil at least meron tayong palatandaan o meron tayong babala na malapit na. So anong dapat mong gawin kapag malapit na? Eh kumilos na. Hanapin ang tamang daan, hanapin ang tamang kawa na kung saan pag ikaw ay pumasok doon, ikaw ay maliligtas mga kapatid. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo yan ay palatandaan na totoo ang Biblia. Kasi lahat yan, bago pa man tayo isilang, ang mga nanay natin, lolo't lola natin, mga ninuno natin, bago pa man yan dumating sa mundong ito mga tol, na isulat na yan. Panahon pa ng mga apostol. Pero tignan mo, kahit na matagal nang naisulat yan, lahat ng mga sinasabi sa banal na aklat nagaganap na ngayon sa panahon natin mga tol. May mga hula kasi, may mga propesiya. Nagbigay na rin ng palatandaan ng Panginoong Hesukristo nung nasa lupa pa siya, di ba? Kung kailan siya muling babalik, di ba? Muling babalik para kunin ang kanyang mga hinirang, mga tol. Well, anyway, maraming maraming salamat sa iyong patuloy na panonood at patuloy na pamamalagi mga kapatid. Kung meron kang gustong sabihin, kung meron kang gustong ibahagi na iyong opinion o saloobin, pwede mong i-comment sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.